Si Pedro ay nakaupo sa gilid ng isang maliit na kalsada sa nayon, nakatingin sa bughaw na kalangitan habang nalilito ang isip. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan, palayaw lamang iyon na ibinigay sa kanya. Dahil mahina ang kanyang kalusugan noong siya'y bata pa, natakot ang kanyang ama na baka hindi siya mabuhay, kaya binigyan siya ng palayaw na ito bilang bahagi ng tradisyon. Ang tunay niyang pangalan ay Juan de la Cruz. Ang pamilyang de la Cruz ay kilalang malaking angkan sa lugar, isang pamilya ng mga karpintero. Sila ay kitanyag sa kanilang mga produktong kahoy at nagmamay-ari ng ilang tindahan sa bayan. Ang ama ni Pedro ay ang pangalawang anak ng pamilya. Ipinanganak siya sa isang ikalawang asawa, kaya hindi siya maaaring magmana ng negosyo ng pamilya. Dahil dito, umalis siya sa kanilang tahanan nang siya'y ikinasal at nanirahan sa nayon. Gayunpaman, dahil mahusay na karpintero ang kanyang ama, hindi nagkulang ang pamilya ni Pedro. Sapat ang kanilang kabuhayan at iginagalang sila ng mga taga-nayon. Matalino si Pedro mula pa noong bata pa siya. Mahilig siyang magbasa at mag-isip ng malalim. Halos lahat sa probinsya ay naniniwalang isa siyang prodigy. Sa tuwing may pumupuri sa kanya, nawawala ang mga kulubot sa mukha ng kanyang ama at napapalitan ng masayang ngiti. Labis naman siyang inaalagaan ng kanyang ina. Lumaki siyang napapaligiran ng pagmamahal. Alam niyang mataas ang inaasahan sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang ang ibang batang kaedad niya ay nagtatrabaho sa bukid, siya naman ay nasa bahay at nagbabasa. Habang mas marami siyang natututuhan, mas lumalawak ang kanyang pagnanais na makita ang mundo sa labas ng nayon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa dulo ng kalsada. Pagkatapos ay napabuntong hininga, isinara ang aklat, tumayo, at naglakad pa uwi. Pagdating niya, nakaupo ang kanyang ama sa loob ng kwarto, humihit-hit ng tabako. "Pedro, kumusta ang pag-aaral mo?" Tanong nito habang papasok siya sa pintuan. Mahinang sumagot si Pedro habang dumadaan. Inalis ng kanyang ama ang abo mula sa kanyang tubo, tumayo at nagsabi, "Pedro, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Sa susunod na taon ay ang pagsusulit sa distrito. Nakasalalay dito kung magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag kang matulad sa akin na dito na lang tumanda sa nayon." "Aba, araw-araw mo na lang sinasabi yan," sabat ng kanyang ina habang inilalapag ang pagkain sa mesa. "Kung ako ang tatanungin, sigurado akong papasa sa pagsusulit ang anak nating si Pedro." Masaya niyang inaya ang dalawa na kumain. Tumango si Pedro at umupo. Kumain siya ng kaswal habang mapagmahal siyang tinitingnan ng kanyang ina na naglagay pa ng ilang piraso ng karne sa kanyang plato. "Tay, malapit na ba dumating si Tito Andres?" tanong ni Pedro habang tumitingala.